Welcome to my YouTube channel mga idol. Muli ito po ang Nards TV 51. Pag-usapan po natin mga kabayan ay ito naman po si Basti Duterte. Kung saan nga po ito pong si Basti Duterte ay sinabi niya na si Pangulong Bongbong Marcos daw ay wala daw achievement mga kabayan. O yan po ang ating pag-uusapan. Bago po tayo magpatuloy, ay kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe po kayo at huwag kalimutan i-click ang notification bell para po maging updated po kayo sa ating pong mga reaction video na ina-upload po natin dito po sa Nards TV 51. Punta na natin to mga kabayan, itong sinabi ni Basti Duterte na si Pangulong Bongbong Marcos daw ay wala daw achievement. O ito, panoorin po muna natin ang kanya pong pahayag. Ano achievement nito? Binalik yung droga, binalik yung kriminalidad, binalik yung korupsyon. At ngayon yung yan, gusto pa magpatagal ng termino niya. Muling nagbitaw ng mga tirada si Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan sinabi ng alkalde na wala umanong achievements ang Pangulo ng Bansa. Tinuligsa ni Mayor Basti ang anyay pagbabalik ng ilang talamak na problema sa Pilipinas sa ilalim ng panunungkulan ni PBBM. O yan, napanood niyo po mga kabayan, narinig niyo po ang kanyang sinabi na si Pangulong Bongbong Marcos daw ay wala daw achievement. Alam niyo po mga kabayan, ito po mga Duterte talagang binubulag po nila ang kanila po mga tagasunod. Gusto nilang papaniwalain ang kanilang mga minions na si PBBM ay talagang wala daw nagawa. Yan po ang mga Duterte mga kabayan. Gusto nilang palabasin ata na sila ang may nagawa. Ano bang nagawa ng mga ito? Si Sara Duterte, ano bang nagawa niyan? Mga kabayan, di ba wala? Pero ito, talakayin natin. Totoo ba na si PBBM ay wala pong nagawa mga kabayan? Wala nga po bang achievement si PBBM? Simula po nung siya ay nanungkulan noong 2022. O ito po, isa-isahan po natin mga kabayan. Makinig po kayong mga buti. Ito, mga tiyak na nagawa at datos. Ito, ekonomiya at pananalapi. Ayan. Opisyal na tinanggal ang Pilipinas sa FATF Green List noong Hunyo 2025. Malaking tagumpay ito dahil nagpapakita na sumusunod na tayo sa pandaigdigang pamantayan laban sa pera ng krimen. At mas nakakaakit na ngayon ng mga dayuhang namumuhunan ang ating bansa. Yan po mga kabayan. Ano pa? Paglago ng ekonomiya ay 5.6% noong 2023 at nasa pagitan ng 5.5 hanggang 6.0 ang inaasahan para sa 2024-2025, isa sa pinakamabilis sa Timog Silangang Asya. Ayan mga kabayan, di ba? Ang bansa natin, isa sa pinakamabilis na lumago ang ekonomiya mga kabayan. Ano pa? Ang antas ng kawalan ng trabaho ay bumaba sa 3.8% noong unang bahagi noong 2026. Ang pinakamababa mula pa noong 2005. Ayan. Ano pa? Ang implikasyon, pagtaas ng presyo ay bumaba na sa 1.4% nitong Hulyo 2026 matapos umabot sa mahigit 8% noong mga nakaraang taon. Ayan mga kabayan. Ito pa, infrastruktura at pabahay. Ano-ano po ba yung mga nagawa mga kabayan? Ito, sa ilalim ng Build Better More, mayroong 194 na pangunahing proyekto
na inaprubahan at sinimulan kabilang na ang Metro Manila Subway, North-South Commuter Railway, Panguil Bay Bridge, pinakamahabang tulay sa bansa, at ang mga bagong paliparan at daanan. Oh, narinig mo yan, Baste Duterte. Ha? Yung mga proyekto. Ano pa, ang pambansang pabahay para sa Pilipino 4PH ay naglalayong magtayo ng 1,000,000 unit ng pabahay hanggang 2028. Ayan, daan-daang libo na ang sinimulan at inilaan para sa mga walang tirahan at mababang kita. O, yan po yan mga kabayan. O, tapos sasabihin ni Basti Duterte, wala daw achievement si PBBM. O ito pa. O para matabunan ka na ng katotohanan. Mga kabayan, tatabunan natin ng katotohanan to si Basti Duterte. O ano pa? Serbisyo sa mamamayan. O, nilagdaan ang RA 11552 na nagbibigay ng lifeline rate hanggang 20% na diskwento sa kuryente para sa mga kumukonsumo ng hanggang 100 kWh kada buwan. Lalo na para sa mga mahihirap at benepisyaryo ng 4PS. Ayan mga kabayan. Inilunsad ang kauna-unahang pambansang food stamp program na nagbibigay ng tulong pagkain sa pinakamahihirap na pamilya. O yan, di ba? Di ba yung may programa si PBB na pinapakain niya itong mga nasa bangkita, mga walang tahanan, o libre pagkain, ang sasarapan ng mga kinakain yan. O, hindi mo ba alam yan, Baste? O, itinaas ang pensyon ng mga membro ng SSS at GSIS at pinalawak ang tulong para sa mga magsasaka, mangingisda at PWD. O, Baste, nakikinig ka ba? Pakinggan mo kasi matatabunan ka ng katotohanan eh. Matatabunan ka ng mga achievement ni PBBM. Oh, ano pa? Ito pa. Ugnayan panlabas at teritoryo. Muling pinagtibay ang ugnayan sa mga kaalyadong bansa tulad ng Amerika, Hapon at mga bansa sa Europa. At nakakuha ng higit 4 trilyon na pangako ng pamumuhunan. Oh, ganyan. Kailangan pag pumunta ka sa ibang bansa, kailangan makapaghinga-hikayat ka ng mga mamumuhunan. Hindi gaya ng ginagawa ninyo, pumupunta kayo sa ibang bansa, abay sinisiraan pa ninyo yung bansa. Oh, di ba? Wala na nga kayong nagawa, lalo na itong si Sara, sinisiraan pambansang Pilipinas. Oh, saan ka ba nakakita ng ganyang mga Naku, kung talagang maano ko na lang dito mga kabayan sa mga Duterteng ito. O ano pa? Mas matapang na ipinagtanggol ang desisyon ng Hague Tribunal noong 2016 tungkol sa ating karapatan sa kanlurang dagat ng Pilipinas at pinalakas ang presensya ng ating hukbong dagat at bantay dagat sa mga lugar na inaangkin natin. O, di ba? O, yung tatay mo noon pinamimigay yung ating teritoryo si PBBM ipinaglalaban niya yan. O, kahit sino naging presidente, pinaglalaban niya. Bukod tanging ang tatay mo lang, ang ipinamimigay ang ating teritoryo. O tapos sasabihin nyo mahal nyo ang bansang Pilipinas, mga ungas. O mga kabayan, hanggang dito lang po muna tayo. At least, natambakan natin ng achievement si Duterte, mga kabayan.